Kapag nangungusap ang Panginoon sa atin, hindi po natin maipaisantabi yung mga pagkakataon na tayo ay makapagbahagi ng kanyang inspirasyon. Itong mga nakakaraang mga araw, naiisip natin lahat yung sakuna. Yung meron tayong mga kaibigan na nagkaroon ng sakuna sa buhay, lalo na dito sa California, merong mga sunog. Meron akong kaibigan na nag second death anniversary niya kahapon. Meron tayong kaibigan na nagkasakit. May mga kaibigan tayo na ospital. Sa atin ay nagdadasal natin sila. Kung napapanood nyo ito o mapapanood nyo ito o nakikinig kayo, naisip namin kayo. Kami, ang aming pamilya, ang simbahan, binibigay namin sa Panginoon. Inaangat namin sa Panginoon yung aming concern namin sa inyo. Yun ang nais namin since na laman namin na kayo ay meron sakuna. Ano ang una nating naiisip pagka meron tayong sakuna? Ang karamihan ng isip natin, ano ang gagawin? Ano ang gagawin natin? Pero ang tanong dapat, sino? Di ba? Kasi sino ang gagawa para sa atin? Kasi kung yung ating effort, kulang kasi tao lang tayo, meron tayong kakulangan din, meron tayong mas malaki, mas mataas at mas makapangyarihang nilalang para tumulong sa atin, ang Diyos. Kung meron tayong mga sakuna, alam natin pag tumawag tayo sa Diyos, kung iyon ang kanyang kaloob, bibigyan niya sa atin kasi alam niya kung ano ang kailangan natin sa buhay. Sinabi rin actually sa Hebrews 13:5-6 na naka-connecta dun sa ating pinag-uusapan ngayon. Let me say it in English first, Hebrews 13:5-6. Sabi niya, let your conduct be without covetousness, be content with such things as you have, for he himself said, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Sabi pa dito, so we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear, what can man do to me? Sa Tagalog naman tayo, sabi ng Diyos, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yan. Nung ginamit niya ang tao, ginamit niya ang mga doktor, ginamit niya ang mga tao para tumulong sa atin, assistance sa pera, sa pinansyal, assistance sa atin sa ating pang-emosyonal. Ginagamit niya to dahil ito yung kanyang kawan. The Lord is using His people to assist us so we can be relieved with our crisis. Idasal natin na itanim ng Diyos sa ating mga puso at ating isipan na siya ang bahala sa atin. Isipin natin lagi na hindi tayo pababayaan ng Diyos. God is always with us. He will not forsake us. He will always be with us. Dito lagi natin, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako